Si Jimmy Butler itutuloy na maglaro sa Miami Heat hanggang next season na walang contract extension or hindi siya pipirma ng extension sa kahit anong team pa kahit ma-trade si Butler paalis ng Miami. Iintayin ni Butler na maging free agent siya ng 2025 na meron pa siyang player option doon. Base sa report ni Sham, dahil doon na wala na ang mga trade demands para kay Butler. Determinado din si Butler na magkaroon ng big season sa susunod na taon para sa 2025 free agency. Pwede kasi makakuha si Butler ng $240 million sa loob ng 4 na taon. Pero papasok pa rin siya sa over 38 rule. Sa susunod na season, 35 years old na si Butler. Limitado pa ang pwedeng i-offer ng Miami Heat na contract extension kay Butler. Nasa 2 taon pa. At kung iintay ni Butler yung susunod na taon, mas lalaki yung kontrata makukuha niya. So far, nawala na yung mga trade rumors ngayon regarding dito kay Jimmy Butler. Si Bronny James naman napili ng Lakers sa number 55 na ang sinabi di umano ni Rich Paul kung hindi Suns or Lakers ang pipili sa kanya, maglalaro na lang si Bronny sa Australia. Tinakot ni Rich Paul yung mga team sa NBA. Kahit tinanggi pa ng kampo ni LeBron yung mga nababalita dati sa Lakers, natuloy pa rin mula kay Redick hanggang ngayon kay Bronny. Sabi niya hindi priority makakalaro niya si Bronny James. Yung natitira na lang doon ay yung inaasahang player option niya at kung pipirma pa sa LA. Yung mga fans sinabing yung power at influence na LeBron at Rich Paul yung ginamit para matupad yung mga plano nilang sinabi dati. Ang tanong doon ng iba, gusto pa bang manalo ng Lakers sa mga susunod na season? Ang Lakers kasi pinamumunuan ng 2 pamilya, ang Buss at Rambis family. Kung matatandaan nyo dati, kasama ni LeBron si Jeanie Buss at si Linda Rambis na nagtrending dati. Sila kasi yung mostly nagpapatakbo ng Lakers. Ang pumapangatlo doon, ang James family. Ang sinabi naman ni Rob Pelinka kung bakit pinili nila si Bronny James dahil next season pwedeng makagawa ng history, ang unang father and son duo. Pero alam kong nauna doon si Malik Beasley at si Scottie Jr. Pinagbasihan din di umano ni Rob Pelinka yung karakter ni Bronny, isa pa talaga doon yung revenue. Kasi nga si Jeanie Buss lang yung gumagasto sa Lakers. At kung magkakaroon ng game na magkasama si Bronny at si LeBron, lalong tataas yung revenue ng Lakers for next season. Kahit yung Nike nilabas yung isang ads patungkol dito sa pagkakapili kay Bronny kasi nga meron siyang endorsement deal doon since high school pa. May mga post pa na mauuna pa di umano magkaroon ng signature shoe si Bronny kontra dito kay Anthony Davis. Ang Utah Jazz nakuha yung 3 prospect. Actually, mga top prospect talaga to papasok ng draft. Si Cody Williams, number 10. Nakuha din nila si Isaiah Collier na bumagsak nung late round ng first round. Dapat papatak siya nun ng mid round. Dati siyang ka-teammate ni Bronny sa USC. Yung tinag naman na draft steal ngayon nasa Utah Jazz, pang number 32, si Kyle Filipowski. Isa siya sa mga player na nasa green room na inaasama mapipili sa first round. Pero bumagsak nga siya sa draft board na ang pinaka-reason nun kung bakit siya pumatak ng second round ay dahil sa GF niya. Nakikialam di umano sa karir nitong si Filipowski. Nung ni-report kasi yon na regarding sa naging issue niya nung mga workout na hindi makapag-perform, nag-respond agad yung kapatid at nanay ni Flip na kulang pa yung mga sinabi ni Zach Lowe sa kanilang mga podcast. Madami kasing isyong nangyari talaga kay Filipowski nun. Madami na kasing issue ngayon ang mga player. Umiiwas na yung ibang mga teams. Projected pang mid-round sana ng first round mapipili si Flip. Iba na din talaga ang NBA ngayon na dati kahit may injury yung player, basta siya yung best player sa draft class, pipiliin pa rin sa first round. Ngayon, iba na. Marami ng pinagbabasihan.